Maingat kong pinupunasan ang makintab na gintong plaque na nakapatong sa aking mesa. Tinitiyak na walang kahit isang bahid ng dumi ang makakasira sa kintab nito. Nakaukit dun sa malalaking titik ang pangalan ni Althea Guerrero bilang lead architect ng Project Diwa. Ang disenyo na ako ang bumuo, puyat at nagbigay ng kaluluwa sa loob ng 2 taon. Don't worry, Althea. Noel is just a safety net. Gagamitin natin ang pirma niya para saluhin ang lahat ng legal liabilities kung sakaling magkaaberya. Pero sa mata ng publiko at ng mga investors, ikaw ang henyo sa likod nito. Ang boses ni Gael, ang asawa ko, ay malino na nanggagaling sa speaker ng intercom na hindi niya namalayang naka-on. Ang bawat salita niya ay parang isang malamig na bubog na pumasok sa aking pandinig, diretso sa aking puso. Rinig ko ang malanding tawa ni Althea, ang babaeng itinuring kong kaibigan, habang sinasagot ni si Gael ng, "You're so bad, Gael. Baka magalit si Noel kapag nalaman niya." She won't know. At kahit malaman niya, wala siyang magagawa. She owes me everything, Althea. Ang pamilya ko ang nag-ahon sa kanya mula sa hirap. Utang niya sa akin ang career niya. Dagdag ni Gael na may kasamang tunong-puno ng pagmamayabang. Dahan-dahan kong ibinaba ang basahan. Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Sa halip, naramdaman kong isang uri ng katahimikang kailanman ay hindi ko pa naranasan. Isang katahimikang kasing lamig ng semento sa ilalim ng dagat. Ang Noel na mabilis masaktan, ang Noel na laging nagpaparaya para sa kapayapaan ng pamilya, ay tila biglang naglaho. Ang natira ay isang arkitekto na marunong nang bumasa ng guho bago pa man ito tuluyang gumuho. Bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Gael. Suot ang kanyang mamahaling suit at ang ngiting dati ay nagpapatunaw sa akin. Ngunit ngayon ay nagpapaatras lamang ng aking sikmura. "Baby, narinig mo ba ang balita? We need you to sign the transfer of intellectual rights today. Para ito sa gala night bukas. Kailangan nating ipakita na solid ang team natin sa harap ng press." Tiningnan ko siya, diretso sa kanyang mga mata. Walang kurap. The transfer of rights, Gael? O ang paglipat ng aking buhay sa pangalan ng iba? Bahagyang natigilan si Gael, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagiging mapanlinlang. Lumapit siya at hinawakan ng aking balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay ng init, ngunit ngayon ay tila lason sa aking balat. "Don't be dramatic, Noel. Alam mo namang for the sake of the company ito. Althea has the image, the charisma. Ikaw naman, alam natin mas gusto mong nasa likod lang ng mga blueprints. Think of it as your ultimate sacrifice for our future." Our future? O ang future niyo ni Althea? Ang boses ko ay kalmado, halos pabulong. Ngunit bakas ang talim na kayang pumutol ng bakal. Nanlaki ang mga mata ni Gael. Saglit na nawala ng balanse sa kanyang sariling kasinungalingan. "What are you talking about? Noel, stop being paranoid. You're stressed. Just sign the papers and go home. Ako na ang bahala rito." Tumayo ako ng dahan-dahan. Tinalikuran siya. At naglakad patungo sa bintana na kung saan tanaw ang buong syudad ng Maynila. Sa bawat segundo ng aking pananahimik, nararamdaman ko ang pagkabigo niya sa likuran ko. Hindi siya sanay na hindi ako sumasagot. Hindi siya sanay na hindi ako umiiyak. Sa loob ng aking isipan, mabilis na tumatakbo ang mga numero at mga linya. Binabalangkas ko na ang aking unang hakbang. Kung ang pundasyon ng kanilang tagumpay ay ang aking mga disenyo, sisiguraduhin kong ang bawat haligi nito ay may nakatagong lamat na ako lang ang nakakaalam kung kailan bibigay. Humarap ako sa kanya nang may isang maliit at misteryosong niiti. "Sige, Gael, I'll prepare everything for the gala. Gagawin ko ang ultimate sacrifice na gusto mo." "Good. Alam ko namang hindi mo ako matitis." Aniya, habang akmang hahalikan ako sa no. Ngunit bahagya akong umiwas upang kumuha ng folder sa mesa. Nang lumabas siya ng pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Mabilis kong kinuha ang aking personal laptop at isinaksak ang isang itim na hard drive. Sa loob ng ilang minuto, inilipat ko ang lahat ng aking orihinal na digital signatures at ang mga encrypted files ng Project Diwa. Pagkatapos, sa pamamagitan ng ilang pindot,
Binura ko ang lahat ng backup access na nasa server ng kumpanya ni Gael. Ngayon, ang tanging kopya ng katotohanan ay nasa kamay ko na. Habang pababa ako sa parking lot, isang maliit na bata ang lumapit sa akin. Marungis ang kanyang mukha, ngunit malinaw ang kanyang mga mata. Inabutan niya ako ng isang maliit na piraso ng papel at isang lumang huyeg na tanso na may kakaibang simbolo. Sabi po ng lola, oras na para buksan ang pintong matagal nang nakasara. Ang sabi ng bata bago mabilis na tumakbo palayo na wala sa gitna ng mga naglalakihang gusali. Binuksan ko ang papel. Isang address sa lumang distrito ng Quiapo ang nakasulat doon, kasama ang isang pangalan, Remedios. Sinuot ko ang aking sunglasses at pinaandar ang sasakyan. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak sa windshield. Lumilika ng mabilis na ritmo na tila sumasabay sa pintig ng aking puso. Hindi na ako ang Noel na biktima. Ngayon, ako na ang arkitekto ng aking sariling paghihiganti. Ang mansyon ng mga Villanueva ay tila isang magandang kabaong na gawa sa marmol at semento. Sa bawat hakbang ko sa malawak na salas, nararamdaman ko ang bigat ng mga mata ng mga yumaong ninuno ni Gael na nakatingin mula sa kanilang mga dekalibreng kwadro sa dingding. Dati, ang bawat sulok ng bahay na ito ay sumasagisag sa tagumpay na binuo naming mag-asawa. Ngayon, nakikita ko na ang mga bitak sa pundasyon na pilit nilang itinatago sa ilalim ng mamahaling pintura. Hija, kanina ka pa namin hinihintay. Malamig na ang hapunan. Ang boses ni Doña Estela, ang aking biyenan, ay kasing talas ng kristal na basong hawak niya. Nakaupo siya sa kabisera ng hapagkainan, tila isang reyna nang naghihintay ng pagsamba. Napo ako sa harap niya nang walang imik. Dumating si Gail at tumabi sa kanyang ina, isang senyales ng pagkampi na hindi na bago sa aking paningin. Noel, Mama and I were talking. Tungkol sa Gala Night at sa Project Diwa. Simula ni Gail, ang kanyang boses ay puno ng maling lambing. Kailangan nating maging united front. Althea is already gaining traction sa social media as the face of the project. It's for the brand, Noel. Para sa ating lahat ito. Tiningnan ko ang pagkain sa aking pinggan. Isang piraso ng steak na dugo-dugo pa ang loob. The brand? O ang kasinungalingang binuo nyo? Hinhin kong tanong habang hinihiwa ang karne. Ang tunog ng kutsilyo na humahaga sa porselana ay ang tanging ingay na namayani sa silid. Noel! Pagsaway ni Doña Estela, sabay lagpak ng kanyang table napkin sa mesa. Huwag kang maging bastos. Huwag mong kalimutan kung nasaan ka. Kung hindi dahil sa pamilya Villanueva, nasaan ka na ngayon? Isang hamak na scholar na walang pangalan? Kami ang nagbayad ng tuition mo. Kami ang nagbigay sa iyo ng platform para makilala. Utang mo sa amin ang bawat hininga ng karir mo. Utang na loob, ang paboritong sandata ng mga Pilipino upang mabusal ng bibig. Sa loob ng 10 taon, ito ang tanikalang nakapulupot sa aking leeg. Bawat sakripisyo ko, bawat disenyong ipinangalan sa kanila, ay itinuturing nilang pambayad sa isang utang na wala namang katapusan. I haven't forgotten, Mama. Tugon ko, sabay tingin ng diretso sa kanya. Ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kapangitan. But let's be clear, binayaran ko na ang utang na iyon sa loob ng 10 taon ng pagiging ghost designer ng kumpanyang ito. Ang bawat gusaling nakatayo sa ilalim ng pangalang Villanueva ay itinayo gamit ang aking pawis at talino. Kung tutuusin, kayo ang may utang sa akin. Natahimik ang buong paligid. Ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Namula ang mukha ni Doña Estela sa galit, habang si Gael naman ay tila hindi makapaniwala sa aking mga narinig. Noel, sobra na yan, banta ni Gael. Dahil sa attitude mo, I have no choice. I already talked to the bank. I've frozen all our joint accounts including your personal savings tied to the company. Hindi mo magagamit ang pera hanggat hindi natatapos ang Gala Night at hindi mo pinipirmahan ang transfer of rights. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang inaasahan ko. Ang tipikal na galaw ng isang lalaking takot mawala ng kontrol
ang ipit sa leeg gamit ang pera. Akala niya ay mapapaluhod niya ako sa parang ito. Akala niya ay ang kanyang kumpanya ang pinagkukunan ko ng lakas. Is that all, Gael? Tanong ko habang dahan-dahang tumatayo. Inayos ko ang aking buhok at kinuha ang aking bag. Sa tingin mo ba, ang halaga ko ay nakadepende sa mga numerong nasa bag account na ibinigay mo? You're more desperate than I thought. Saan ka pupunta? Sigaw ni Gael na makita niyang papunta ako sa pinto. Gabi na! Noel, bumalik ka rito? Hindi ko siya nilingon. Lumakad ako palabas ng mansyon nang may direksyon at layunin. Ang bawat hakbang ko sa madilim na garden ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Nang makarating ako sa aking sasakyan, kinuha ko ang aking phone at tiningnan ang address na ibinigay ng batang marumis kanina. Quiapo. Alam kong hinarangan ni Gael ang aking mga accounts. Pero ang hindi niya alam ay meron akong isang maliit na apartment sa Binondo na binili ko gamit ang aking mga bonus 5 taon na ang nakalilipas, isang ari-arian na kailanman ay hindi ko ipinaalam sa kanya. Doon ko itinago ang aking emergency fund, mga piraso ng alahas at ang huling baraha na magpapabagsak sa kanila. Habang nagmamaneho ako sa gitna ng trapiko ng Maynila, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking phone. Isang mensahe mula sa aking assistant. Ma'am, kinuha po ni Althea ang lahat ng hard copies ng Project Diwa mula sa archive room kanina. Sabi po ni Sir Gael, wala na raw po kayong access sa building simula bukas. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Hinayaan ko silang maniwala na nanalo sila. Ang kanilang kumpiyansa ang magiging mitsa ng kanilang pagsabog. Nakarating ako sa isang lumang kalsada sa Quiapo, kung saan ang amoy ng insenso at usok ng sasakyan ay nagahalo. Huminto ako sa harap ng isang pinto, ang gawa sa matigas na nara, may nakaukit na parehong simbolo na nasa huyeg na hawak ko. Isang lumang teatro na tila nakalimutan na ng panahon, ngunit ang mga haligi nito ay nananatiling matatag sa gitna ng mga naglalakihang mall. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Walang lang utnot, tila ba naghihintay ito sa aking pagdating. Sa gitna ng madilim na lobby, isang matandang babae ang nakaupo sa isang silya. Tila bahagi na siya ng arkitektura ng gusali. Si Lola Remedios. Dumating ka rin, anak. Ang kanyang boses ay tila bulong ng hangin sa gitna ng gabi. Handa ka na bang makita ang tunay na mukha ng teatro? Ang itinayo sa ibabaw ng mga bangkay? Tiningnan ko ang huyeg sa aking kamay. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanya. Hindi lang ako handang makakita, Lola. Handa akong gibain ang lahat ng kasinungalingang ito. Ngunit bago pa man makasagot ang matanda, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig ko sa labas. Isang itim na SUV ang huminto, at nakita ko ang refleksyon ng mga headlights sa salamin ng pinto. Isang anino ang bumaba. Si Gael. Paano niya ako nahanap? O sadyang bahagi rin ito ng kanyang plano? Ang bawat hakbang ko sa loob ng lumang teatrong ito ay naglalabas ng amoy ng alikabok, lumang papel at ang tila na iwan pang halimuyak ng mga bulaklak mula sa mga pagtatanghal na naganap ilang dekada na ang nakalilipas. Ang kadiliman ay hindi nakakatakot. Sa halip, tila niyayakap ako nito, inilalayo sa mapanlinlang na liwanag ng mundong ginagalawan ni Gael. Umuwi ka na, Noel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo sa ganitong klase ng lugar. Ang boses ni Gael ay bumasag sa katahimikan. Hindi ko kailangang lumingon upang malaman na nasa likuran ko siya. Ang kanyang yabag sa sahig na gawa sa nara ay mabigat, puno ng otoridad at pagkainis. Ramdam ko ang presensya niya. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango na hindi nababagay sa amoy ng kasaysayan na nakapalibot sa amin. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang liwanag mula sa bukas na pinto ay nagmumula sa likuran niya. Kaya't ang kanyang mukha ay nababalot ng anino. Paano mo nalaman na narito ako, Gael? Naglagay ka ba ng tracker sa sasakyan ko? I'm your husband, Noel. Tungkulin kong malaman kung nasaan ka. Lalo na't mukhang nawawala ka na sa sarili mo. Lumapit siya sa akin, pilit na hinahawakan ng aking braso, ngunit bahagya akong umiwas. This place is a dump.
Ano ang ginagawa mo rito? Nakikipagkita sa isang matandang baliw? Let's go! Althea and the marketing team are waiting. Kailangan nating ayusin ang press release para bukas. Tumingin ako sa kanyang likuran, kung saan nakatayo pa rin sa dilim si Lola Remedios. Hindi siya gumagalaw. Tila ba isa siyang estatwa na nagmamasid sa aming pag-aaway? The marketing team can wait, Gael. At si Althea, hayaan mo siyang mag-ensayo kung paano maging isang peking arhitekto. Ang boses ko ay nanatiling banayad, ngunit bawat salita ay tila isang hagupit. I am not going back for a press release. I am staying here to find the truth you've been burying for years. Humalahak si Gael, isang tunog na puno ng pangungutya. Truth? Ang katotohanan ay bangkarote na ang kumpanya kung hindi dahil sa Project Diwa. Ang katotohanan ay, kailangan mo ako, Noel. You're just a girl with a degree and no name. Without the Villanueva brand, you're nothing. Bago pa ako makasagot, ang marahang tunog ng isang tungkod na tumatama sa sahig ay umalingaw-ngaw. Lumapit si Lola Remedios mula sa anino. Ang kanyang mukha, bagamat puno ng kulubot, ay nagpapakita ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ni Gael. Ang pangalang Villanueva ay itinayo sa ibabaw ng nakaw na talino binata. Ang boses ng matanda ay mahina, ngunit may awtoridad na nagpatahimik kay Gael. Katulad mo, ang iyong ina ay isang magnanakaw din. Ninakaw niya ang disenyong ito 50 taon na ang nakalilipas. Who is this woman? Galit na tanong ni Gael sa akin. Is this some kind of joke, Noel? Isang matandang pulubi na naninirahan sa isang gumuguhong gusali ang paniniwalaan mo? Ang gumuguhong gusaling ito ang nagligtas sa iyong ama mula sa kahihiyan noon, Gael. Patuloy ni Lola Remedios. Inabot niya sa akin ang isang malaking rolyo ng papel, isang blueprint na tila nanilaw na sa panahon. Buksan mo, Noel. Tingnan mo kung kaninong pirma ang nakalagay sa ilalim ng orihinal na pundasyon ng Teatro de Manila. Dahan-dahan kong binuksan ang blueprint sa ilalim ng isang lumang lampara. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagdibok. Sa ibaba ng detalyadong disenyo ng teatro, nakasulat ang pangalang Remedios Sarmiento. Sarmiento, ang aking apelyido sa pagdadalaga. Tumingin ako kay Lola Remedios. Ang aking mga mata ay puno ng katanungan. Numiti siya ng mapait. Ako ang iyong lola sa tuhod, Noel. Ang arkitektong kinalimutan dahil pinili kong lumaban sa pamilya Villanueva. At ngayon, kasaysayan ay umuulit sa iyo. Napaatras si Gael. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Hindi totoo yan. Propaganda lang yan para siraan ang pamilya ko. Noel, don't believe her. This is a trap. Ngunit hindi ako nakikinig kay Gael. Ang aking atensyon ay nakatuon sa isang particular na bahagi ng blueprint. Isang lihim na silid sa ilalim ng orchestra pit. Isang silid na wala sa mga modernong plano ng teatro na hawak ng kumpanya ni Gael. Gael? Tawag ko sa kanya. Ang aking tinig ay malamig na parang yelo. Bakit wala ang silid na ito sa mga blueprints na ibinigay mo sa akin para sa renovation? Anong itinatago niyo sa ilalim ng teatrong ito? Wala kaming itinatago! It's just an old structural error. Sigaw ni Gael. Ngunit ang pawis sa kanyang no ay nagpapakita ng kanyang takot. Let's go, Noel! This is an order! Hinarap ko siya ng may matinding paninindigan. Orders? No, Gael. Simula ngayon, wala ka ng karapatang utusan ako. If you wanna keep your reputation, lumabas ka na rito bago ko tawagan ang press at ipakita ang blueprint na ito. You wouldn't dare. Banta niya. Ngunit alam kong nababasa niya sa aking mga mata na seryoso ako. Subuin mo ako, hamon ko. Galit na tinalikuran kami ni Gael. Ang tunog ng kanyang mabilis na yabag ay unti-unting nawala sa labas ng teatro. Ang tunog ng kanyang sasakyan na mabilis na pinaharurot ay tila isang hudyat na nagsimula na ang totoong labanan. Binaling ko ang aking tingin kay Lola Remedios. Ano ang nasa loob ng silid na yon, Lola? Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay tuyo, ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit. Doon nakatago ang mga ebidensya ng substandard na materyales na ginamit ng mga Villanueva sa lahat na kanilang proyekto noong dekada 70.
Ang pundasyon ng teatrong ito ay hindi lamang semento, Noel. Ito ay semento na hinaluan ng mga kasinungalingan ng iyong biyenan. At kung mabubuksan mo ang silid na yon bukas sa gitna ng gala, guguho ang buong imperyo nila. Isang malakas na kulog ang narinig ko sa labas, kasabay ng biglang pagpatay ng mga ilaw sa loob ng teatro. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang bigat ng huyeg na tanso sa loob ng aking bulsa. Paano ako makakapasok doon nang hindi nila nalalaman? Tanong ko. Ang huyeg na hawak mo, hindi lang yan basta simbolo, bulong ng matanda. Yan ang susi sa pinto na nasa likod ng entablado. Pero mag-ingat ka, Noel. Kapag binuksan mo ang silid na iyon, wala nang balikan. Malalaman mo rin ang lihim kung bakit namatay ang iyong ama sa loob ng kumpanyang iyon? Ang aking ama. Ang pangalan niya ay biglang nagbigay ng panibagong apoy sa aking dibdib. Isang anino ang dumaan sa bintana ng teatro. Hindi ko alam kung tao ba yon o guni-guni lamang. Ngunit ang pakiramdam na may nagmamasid sa amin ay hindi nawala. Malamig ang hanging humahampas sa aking mukha habang pabalik ako sa sentro ng Makati. Ngunit mas malamig ang lohika na bumabalot sa aking isipan. Ang selyo ng tanso sa aking bulsa ay tila nagbabaga, nagpapaalala sa akin na bawat segundo ay mahalaga. Upang mapabagsak ang isang higanteng tulad ng mga Villanueva, hindi sapat ang galit. Kailangan ko ng katumpakan ng isang arkitekto, isang plano, kung saan ang bawat anggulo ay kalkulado at ang bawat pundasyon ay susuriin. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na tila wala nangyari kagabi. Suot ko ang aking pinaka-formal na damit, maayos ang buhok, at ang aking mukha ay isang blankong papel. Noel? You're here? Ang boses ni Althea ay puno ng gulat nang makita niya ako sa conference room. Nakaupo siya sa aking dating upuan, napapalibutan ng mga sketches na alam kong gawa ko. I thought you were taking a leave. Gael told me the gala night is crucial, Althea. Seryoso kong sagot habang inilalapag ang aking bag. Tumingin ako sa kanya ng may peking pagpapakumbaba. Pinag-isipan ko ang sinabi niya. Tama siya. Ang kumpanya ang prioridad. Nandito ako para tumulong na gawing perpekto ang presentation mo. Pumasok si Gael sa silid, bit-bit ang isang tasa ng kape. Natigilan siya nang makita ako, ngunit nang mapansin ang aking mahinahong disposisyon, unti-unting lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Akala niya ay tuluyan na niya akong napaamo. Akala niya ay nagtagumpay ang kanyang pananakot gamit ang pera at utang na loob. I knew you'd come around, baby, sabi ni Gael, sabay haplos sa aking likuran sa harap ni Althea. See, Althea, sabi ko sa'yo, Noel is a professional. She knows what's at stake. I'm sorry about last night, Gael, sabi ko. Ang aking boses ay malambot, ngunit ang bawat salita ay parang lasang nilagyan ng asukal. Masyado lang akong naging emosyonal. I want to make it up to you. Let me handle the technical aspects of the gala. Ang lighting, ang sequence ng presentation, at ang access sa main server ng teatro. Para masiguro nating walang technical glitch. Nagkatinginan sina Gael at Althea. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Althea. Ngunit ang pagiging arogante ni Gael ang nanaig. Sure, why not? That would be a great help. Althea is a bit overwhelmed with the PR stuff anyway. Sa loob ng sumunod na 8 oras, naging isang masunuring asawa ako. Tinulungan ko si Althea sa kanyang speech. Inayos ko ang kanyang mga slides. Pinanood ko siyang angkinin ang bawat linya at bawat ideya na nanggaling sa aking utak. Bawat pasasalamat niya sa akin ay tila isang sampal, ngunit hinayaan ko lang. Hinayaan kong lumaki ang kanyang ulo. Hinayaan kong maniwala siya na ang reyna ng gabing ito. Ngunit sa bawat pagkakataon na wala silang tingin, ang aking mga daliri ay mabilis na kumikilos sa keyboard. Hindi ko lang inaayos ang presentation. Lihim kong binubuksan ang backdoor access ng accounting server ng Villanueva Construction. Gamit ang aking internal credentials na hindi pa nila tuluyang nabubura, dahan-dahan kong hinuhukay ang mga liquidation reports ng renovation ng teatro. Doon ko nakita ang katotohanan.
Ang budget para sa high-grade steel ay pinalitan ng mumurahing materyales mula sa isang dummy company. Milyon-milyong piso ang nawawala, at ang lahat ng pirma sa release ng pondo ay kay Gael at sa kanyang ina. Nang sumapit ang alas 5 ng hapon, umalis na ang karamihan sa mga staff. Sinabi ko kay Gael na tatapusin ko lang ang huling sequence ng lighting plot sa basement archive room kung saan nandoon ang main control panel. Don't stay too late, Noel. We have a big day tomorrow. Paalala ni Gael bago sila lumabas ni Althea para sa isang celebratory dinner. Nang matiyak kong wala na sila, mabilis akong naglakad patungo sa dulo ng madilim na hallway ng basement. Ang amoy ng lumang papel at amag ay lalong tumatapang habang papalapit ako sa isang pintong bakal na walang label, ang tinatawag na forbidden room sa mga tsismis na mga matatandang empleyado. Inilabas ko ang huyag na tanso na ibinigay ni Lola Remedios. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking kamay. Isang init na tila nang gagaling sa kailaliman ng kasaysayan. Ipinasok ko ang maliit na dulo nito sa luma at kinakalawang na keyhole. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mga mekanismo sa loob ng pinto ang narinig ko sa gitna ng katahimikan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, naglalabas ng isang bugso ng malamig at tuyong hangin. Sa loob, nakita ko ang mga istante na puno ng mga itim na folder. Ngunit hindi lang yon ang nandoon. Sa gitna ng silid ay may isang lamesa at sa ibabaw nito ay isang luma at basag na helmet ng construction worker. May mansa ito ng tuyong dugo. Sa tabi nito ay isang ID. Arturo Sarmiento, Chief Engineer. Ang aking ama. Ang aking mga kamay ay nanginig habang hinahawakan ng helmet. Ang luhang pilit kong pinipigilan sa loob ng 2 araw ay tila gustong kumawala. Ngunit bago pa man pumatak ang kahit isa, narinig ko ang tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng silid. Ang tunog ng sapatos na tumatama sa semento ay mabilis at papalapit. Noel? Ang boses ni Gael ay dumagundong sa loob ng silid, puno ng pagtataka at isang uri ng panganib na hindi ko pa narinig sa kanya. Mabilis kong itinago ang helmet at ang folder na hawak ko sa loob ng aking jacket. Humarap ako sa pinto, with huli na. Nakatayo na si Gael sa bukana. Ang kanyang muka ay nababalot ng galit habang nakatingin sa susi na hawak ko pa rin. Saan mo nakuha ang susi na yan? Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ano ang ginagawa mo sa silid na ito, Noel? Ang pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang maskara ng masunuring asawa ay unti-unti nang natituklap. Sa likod ni Gael, nakita ko ang anino ni Althea na nakasilip. Ang kanyang mga mata ay puno ng malisyosong tagumpay. I found it, Gael! Mahinahon kong sagot, bagamat ang bawat hibla ng aking katawan ay handa ng sumabog. I found the reason why you're so afraid of the past. Give me that key. Now! Lumapit si Gael sa akin ng may bantang karahasan. Ibigay mo sa akin ang susi na yan, Noel. Ngayon din. Ang boses ni Gael ay bumasag sa katahimikan ng basement kasing talim ng isang rason na handang pumatay. Hindi ako gumalaw. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay naninigas, habang ang helmet ng aking ama ay nakadagan sa aking tagiliran, nakatago sa ilalim ng aking jacket. Tumingin ako sa mga mata ni Gael. Mga matang dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila 2 madilim na balon ng panlilinlang. Bakit ka natatakot, Gael? Isang lumang silid lang ito na puno ng mga alikabok. Mahinahon kong sagot, bagamat ang pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Dahan-dahan kong binuksan ang aking palad, ngunit hindi ang tanso na susi ang nandoon. Inilabas ko ang aking master key sa opisina, ang susing ginto na ibinigay niya sa akin noong unang taon ng aming kasal. Hinablot ni Gael ang susi mula sa aking kamay. Tiningnan niya ito ng maigi bago tumingin ulit sa akin. Ang kanyang hininga ay mabigat at puno ng pagduda. What are you doing here? Sabi mo sa lighting plot ka lang magpopokus? Singit ni Althea mula sa pintuan. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Lumapit siya kay Gael at humawak sa braso nito. Tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito? Gael,
Baka may balak siyang sirain ang presentation ko bukas. Look at her, she looks so guilty. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Guilty? Althea, ang taong nagtatrabaho ng tapat ay walang dahilan para makaramdam ng guilt. Nandito ako dahil nakita ko may problema sa grounding ng server room na katabi ng silid na ito. Ayaw nating masunog ang teatro sa gitna ng iyong grand reveal, hindi ba? Tumingin ako kay Gael. Ang aking mga mata ay puno ng hamon. O baka naman mas gusto mong hayaan ko na lang na magkaroon ng short circuit para matapos na ang lahat ng ito? Natigilan si Gael. Ang kanyang pagiging arogante ay muling napatunayan ang kanyang sariling pangangailangan sa aking talino. Enough! Noel, lumabas ka na rito. Althea, let's go. Masyado lang tayong pagod lahat. Nang tumalikod sila, naramdaman ko ang pagluwag ng hangin sa aking dibdib. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo, lumingon si Gael. And Noel, wag mo nang subukang bumalik sa silid na ito. It's for your own safety. Hinintay ko ang tunog ng kanilang mga yabag na maglaho sa dulo ng hallway bago ako mabilis na lumabas ng building. Ang ulan sa labas ay tila sumasabay sa aking pagmamadali. Sumakay ako sa aking sasakyan at agad na binuksan ang folder na nakuha ko. Ang mga dokumento sa loob ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay mga ulat ng aksidente mula sa proyektong Teatro de Manila noong dekada 90. Isang ulat ang kumuha ng aking atensyon. Incident Report, Structural Collapse at Sector 7B, Casualties 1, Engineer Arturo Sarmiento. Sa ilalim ng ulat, may nakalakip na sulat kamay ng aking ama. Hindi ito aksidente. Sinadya nilang bawasan ang suporta sa pundasyon para makatipid. Alam ko ang sikreto sa ilalim ng stage. Hindi ako tatahimik. Ang aking mga kamay ay nanginig. Ang aking ama ay hindi namatay dahil sa pagkakamali niya. Pinatay siya dahil alam niya ang katotohanan. At ang katotohanan yon ay nakabaon pa rin sa ilalim ng entabladong lalakaran ni Althea bukas. 11:00 na ng gabi nang makarating ako sa lumang teatro. Gamit ang tunay na tanso na susi, mabilis akong pumasok sa backstage. Ang katahimikan ng malawak na teatro ay tila bumubulong ng mga pangalan ng mga taong pinatahimik ng mga Villanueva. Naglakad ako patungo sa gitna ng entablado, kung saan ang malaking chandelier ay nakababa pa para sa huling linis. Hinanap ko ang trapdoor na nakasaad sa blueprint ni Lola Remedios. Sa ilalim ng isang makapal na alpombra na may tatak ng pamilya Villanueva, nahanap ko ang isang maliit na ring na bakal. Gamit ang lahat ng aking lakas, hinila ko ang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng mga lumang bisagra ay umalingaw-ngaw sa bakanteng teatro, tila isang hiyaw ng isang taong matagal nang nakakulong. Bumaba ako sa isang makitid na hagdanan na gawa sa bakal. Ang bawat hakbang ko ay lumilikha ng matunog na tunog, na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa ilalim, ang amoy ng luma at basang semento ay sumalubong sa akin. Inilabas ko ang aking flashlight. Ang liwanag nito ay tumama sa mga haligi na sumusuporta sa mismong stage. At doon, nakita ko ang dahilan kung bakit natatakot si Gael. Ang mga pangunahing haligi ay punong-puno ng malalalim na bitak na tinakpan lamang na makapal na plaster at pintura. Hindi ito kailanman inayos. Pinaganda lang ang labas upang magmukhang matibay. So, nahanap mo rin ang tunay na pundasyon ng aming tagumpay. Isang boses mula sa itaas ang nagpalingon sa akin. Ang liwanag ng flashlight ko ay tumama sa isang bulto ng tao na nakatayo sa gilid ng trapdoor. Hindi si Gael. Hindi rin si Althea. Si Doña Estela. Ang aking biyenan ay nakatayo doon, may hawak na isang remote control sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon, kundi ang isang uri ng kalupitan na taing, ang mga taong handang pumatay para sa kapangyarihan ang mayroon. Iha, ang pagiging masyadong matalino ay isang sumpa. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Katulad ka rin ng iyong ama. Hindi marunong tumingin sa kabilang direksyon kapag kinakailangan. Pinatay niyo siya! Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa aking paanan. Pinatay niyo ang ama ko para lang mapagtakpan ang inyong pagdanakaw.
Namatay siya dahil sa kanyang prinsipyo. Sagot ng matanda habang dahan-dahang pinipindot ang isang button sa remote. Ang tunog ng pag-lock ng trapdoor sa itaas ay umalingaw-naw. At ikaw, Noel? Mamamatay ka dahil sa iyong kuryosidad. Ang gala night bukas ay magiging isang trahedya. At ikaw ang magiging biktima na sisisihin sa lahat dahil sa pagkakamali sa lighting system na ginawa mo. Narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng mga barandil, yang bakal sa paligid ko. Kinukulong ako sa ilalim ng entablado. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa aking flashlight na unti-unti nang humihina. Goodbye, Noel. Say hello to your father for me. Naiwan ako sa dilim. Sa ilalim ng isang gusaling anumang oras ay maaring gumuho. Ang tanging kasama ko ay ang mga bitak sa haligi at ang malamig na katotohanan na ang aking huling hininga ay maaaring maging bahagi na rin ng kasaysayan ng mga Villanueva. Ngunit habang kinakapa ko ang aking bulsa, naramdaman ko ang matigas na metal ng aking phone. Hindi nila alam bago pa man ako bumaba, ay sinimulan ko na ang isang livestream na direktang nakakonect sa server ng investigative journalist na kaalyado ko. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang kailaliman ng teatro ang magiging saksi sa aking pagbangon o sa aking huling ganti. Ang bawat hininga ko sa loob ng madilim na silid sa ilalim ng entablado ay naglalabas ng manipis na usok dahil sa lamig. Hindi ako kumilos. Hindi ako sumigaw. Alam ko ang bawat sukat ng gusaling ito, ang bawat lagusan ng hangin at ang bawat pundasyon ay nakatatak sa aking isipan. Ang dilim ay hindi kaaway, kundi isang tabing na nagtatago sa aking susunod na hakbang. Mula sa itaas, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa entablado. Ang tunog ng mga sapatos na dekalidad ay tumitunog sa kahoy na sahig, sinusundan ng isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ng lason. Gael, what if she escapes? Natatakot ako. Baka sirain niya ang pinaghirapan nating image para sa gala bukas. I can't breathe thinking about her anger. Ang boses ni Althea ay nanginginig, puno ng mapagkunwaring takot. Don't worry, Althea. My mother handled it. Noelle is where she belongs. Sa ilalim, kung saan hindi niya tayo maabot. Sagot ni Gael. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Buksan mo na ang mga ilaw. Let's practice your walk. Bukas, ikaw na ang reyna ng Philippine architecture. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa gitna ng dilim. Nakaupo ako sa isang lumang crate. Hawak ang aking cellphone na patuloy pa ring nagpapadala ng audio data sa aking kaalyadong journalist. Hinayaan ko silang magsaya. Hinayaan ko silang maniwala na ang kanilang mga paa ay nakatapak sa tagumpay, habang ang totoo ay nakatayo sila sa isang bitag na ako mismo ang nagdisenyo. Gamit ang liwanag mula sa screen ng aking phone, tiningnan ko ang ventilation duct sa itaas. Bilang arkitekto ng renovation na ito, alam ko na ang duct na iyon ay konektado sa main dressing room sa backstage. Hindi nila alam na ang trap ni Doña Estela ay may butas na sadyang hindi ko ipinaayos sa mga contractors. Maingat akong umakyat sa mga bakal na istante. Ang tunog ng aking paggalaw ay kasing hina ng pagaspas ng pakpak ng gamo-gamo. Sa loob ng ilang minuto, gumagapang na ako sa loob ng metal na lagusan. Ang amoy ng kalawang at alikabok ay pumasok sa aking ilong, ngunit hindi nito kayang takpan ang amoy ng paghihiganti na mas matapang pa sa anumang pabango. Nang marating ko ang bukana ng duct sa dressing room, nakita ko si Althea sa harap ng malaking salamin. Suot na niya ang kanyang mamahaling gown para sa bukas, isang kulay gintong obrang tila nagnakaw ng liwanag. Hawak niya ang isang tropeo, kinakausap ang kanyang sarili sa salamin. You deserve this, Althea. You are beautiful, you are smart, and Noelle is just a shadow you had to step on. Bulong niya sa kanyang sarili, habang may pahid ng luha sa kanyang mga mata na tila ba nag-ensayo siya ng kanyang acceptance speech. Dahan-dahan kong itinulak ang grill ng ventilation duct. Ang tunog nito ay nalunod sa malakas na tugtog ng classical music na pinapatugtog ni Althea sa kanyang speaker. Tahimik akong bumaba, tila isang anino na bumangon mula sa kailaliman ng lupa. Nang humarap si Althea sa salamin upang ayisin ang kanyang buhok, doon niya ako nakita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki,
Ang tropeong hawak niya ay muntik ng mahulog sa sahig. Noel? Ang kanyang boses ay naging isang mahinang hiyaw. Agad siyang umatras, humawak sa kanyang dibdib, at nagsimulang humingal ng malalim. Gael! Gael, help me! She's here! Pinapatay niya ako! Nanatili akong nakatayo. Ang aking mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng aking jacket. Walang emosyon ang aking mukha. Huwag kang sumigaw, Althea. Wala si Gael dito. Pumunta siya sa parking lot para kunin ang press kits, hindi ba? How did you get out? You're a monster! Look at what you're doing to me. My heart... I have a condition. Ang pag-arte niya ay abot langit. Ang kanyang mukha ay namumutla sa tunay na takot na pilit niyang ginagawang pa-victim na drama. Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang. Ang bawat yabag ng aking sapatos ay tila isang hatol. Your heart condition is as fake as your career, Althea. Huwag mo akong dula-dulaan. Alam nating dalawa na ang tanging condition mo ay ang pagiging ganid. You can't prove anything. Ang buong mundo ay naniniwala sa akin. Sigaw niya, bagamat ang kanyang boses ay pumipiyok na. Naniniwala sila dahil wala pa silang nakikitang dahilan para magduda. Sabi ko ng may malamig na katiyakan. Kinuha ko ang isang maliit na tablet mula sa aking bulsa at ipinakita sa kanya ang screen. This is the digital file of Project Diwa, the one you stole. Did you know, Althea, na mayroon akong inilagay na Trojan horse sa bawat line weight ng blueprint na ito? The moment you present this tomorrow using the theater's projector, it will trigger a code. It will reveal the original layers of my work, including the watermarks of my father's old designs that you tried to erase. Nabitawan ni Althea ang tropeo. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong silid. You wouldn't... Sisirain mo rin ang kumpanya ni Gael. You're his wife. I was his wife. Pagtatama ko. Now I am just the architect who will watch your house of cards burn to the ground. Bumukas ang pinto ng dressing room at pumasok si Gael, hingal na hingal. Nang makita niya ako, agad siyang tumakbo patungo kay Althea na ngayon ay nakasalampak na sa sahig, umiiyak at nanginginig. Gael, she threatened to kill me! Sabi niya sasabog daw ang presentation ko. Please, save me, I'm so scared for the baby! Hiyaw ni Althea habang nakakapit sa binti ni Gael. The baby. Isang bagong script, isang bagong kasinungalingan para lalong pasabugin ang aking galit. Tumingin sa akin si Gael. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot. Noel, sumusobra ka na. You are insane. How could you threaten a pregnant woman? Wala ka na ba talagang puso? Tiningnan ko silang dalawa. Ang lalaking minahal ko at ang babaeng nagnakaw ng lahat sa akin. Sila ay mukhang isang perpektong painting ng isang bayani at ng isang biktima. Ngunit para sa akin, sila ay dalawang uod lamang sa ilalim ng isang gumuguhong istruktura. Puso? Gael? Iyon ang bahaging tinanggal niyo sa akin nung pinatay niyo ang ama ko at ninakaw niyo ang aking danggal. Ang boses ko ay hindi man lang nanginig. Enjoy your night, Althea. Alagaan mo ang baby mo. Dahil bukas, ang tanging iluluwal niyo ay ang inyong sariling kahihiyon. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng silid. Narinig ko ang sigaw ni Gael na tinatawag ang mga security. Ngunit bago pa sila makarating, nakalabas na ako sa backstage exit patungo sa dilim ng kalsada. Hindi nila alam, ang tablet na ipinakita ko kay Althea ay isang distraction lamang. Ang tunay na bomba ay ang live stream na kanina pa nakikinig sa kanilang pag-amin. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, naramdaman ko ang isang mahinang pagyanig ng lupa. Hindi ito lindol. Ito ay ang tunog ng unang haligi ng kanilang imperyo na nagsisimula ng bumigay. Ang liwanag ng buwan na tumatago sa bentana ng aking maliit na apartment sa Binondo ay tila isang malamig na sulo na nagbibigay liwanag sa aking mga plano. Dito, napapalibutan ng mga lumang blueprints at digital monitors, nararamdaman ko ang tunay na kalayaan. Walang Gael na nagmamasid, walang Doña Estela na nagdidikta. Nakatitig ako sa screen ng aking laptop. Isang notification ang lumitaw. External access detected at 2:14 a.m. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
Alam ko ang IP address na yon. Kay Kim yon, ang aking senior assistant na itinuring kong kapatid sa loob ng 5 taon. Siya ang pinagkatiwalaan ko sa lahat ng aking passwords at personal files. Ngayon, nakikita ko sa real-time kung paano niya kinokopya ang mga final renders ng Project Diwa upang ibigay kay Althea. Sayang ka, Kim. Bulong ko sa hangin habang pinapanood ang paggalaw ng cursor sa screen. Pinili mo ang panig na guguhuna. Hindi ko pinigilan ang access. Sa halip, hinayaan ko siyang makuha ang file na sadyang inilagay ko sa folder na yon. Isang bersyon ng disenyo na mukhang perpekto sa paningin. Ngunit may nakatagong fatal structural flaw sa pundasyon ng roof deck. Biglang nag-vibrate ang aking phone. Isang tawag mula kay Kim. Huminga ko ng malalim bago sumagot. Yes, Kim? Bakit ka napatawag ng ganitong oras? Ma'am Noel, I'm so sorry to disturb you. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Nabalitaan ko po ang nangyari sa teatro. Sabi ni Sir Gael, hindi na raw po kayo pwedeng pumasok. Gusto ko lang pong itanong kung may kailangan pa kayong kunin sa server, baka matulungan ko po kayo bago nila tuluyang palitan ng passwords. How thoughtful of you, Kim. Ang boses ko ay nanatiling kalmado, walang bakas ng hinala. Actually, may isang file na napaka-importante. It's the final optimization file. Nandon ang lahat ng calculations para sa cantilever support ng teatro. Kung wala yon, baka bumigay ang stage sa bigat ng mga equipments bukas. Nahanap ko na po yata, ma'am. I'll make sure it gets to the right hands. I mean, I'll keep it safe for you. Sagot niya, halatang hirap itago ang kaba. Good. Alam kong hindi mo ako bibiguin, Kim. You've always been loyal. Pagkababa ng telepono, dahan-dahan kong inilapag ang device sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito sa kahoy ay tila hudyat ng pagputol ng huling ugnayan ko sa aking nakaraan. Ito ang fatal flaw na aking inihanda. Ang disenyong ninakaw ni Althea ay ang lumang bersyon kung saan ang support beams ay kulang ng 5% sa kapal na kailangan ng batas. Sa orihinal kong plano, itinama ko na ito, ngunit ang file na kinuha ni Kim ay ang bersyong binago ko muli. Kung gagamitin iyon ni Althea bukas sa harap ng mga building inspectors at ng press, hindi lang plagiarism ang kaso niya. Magsasampa rin ang gobyerno ng kaso para sa criminal negligence at endangering public safety. Sisiguraduhin kong sa gabi ng kanyang tagumpay, ang mismong istrukturang ipinagmamalaki niya ang magiging kulungan niya. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa salamin. Tinitigan ko ang aking sarili. Wala na ang babaeng madaling paiyakin ng mga salita ni Gael. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may mga matang kasing tigas ng semento at kasing lamig ng bakal. Kinuha ko ang helmet ng aking ama mula sa bag. Hinaplos ko ang mansa ng dugo na tuyo na sa gilid nito. Papa, bukas, ibabalik ko sa kanilang lahat ng kinuha nila sa atin at higit pa. Isang mensahe ang pumasok mula sa aking contact sa labas. Si Victor, ang investigative journalist. Noel, nakuha ko na ang audio recording ng pag-amin ni Estela sa basement. It's gold. Pero may mas malaking balita. Sinusubukan nilang kumuha ng restraining order laban sa'yo para hindi ka makalapit sa teatro bukas. Napakunot ang aking no. Restraining order? Gagamit talaga sila ng batas para protektahan ang kanilang mga kasinungalingan? Bulong ko. Agad akong nag-reply. Hayaan mo sila makuha ang order. Hindi ko kailangang pumasok sa main entrance, Victor. Ang arhitekto ng bahay ay laging may sariling daan. Ihanda mo ang feed. Gusto kong makita ng buong Pilipinas ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng ulan sa labas, tumatama sa mga yerong bubong ng Binondo. Ang tunog nito ay tila isang malakas na palakpakan para sa isang pagtatanghal na hindi pa nag-uumpisa. Habang naghahanda ako, isang alaala ang pumasok sa aking isipan. Ang mukha ni Gael na nag-propose siya sa akin sa tuktok ng isang gusaling kami ang nagdisenyo. I will protect you, Noel. Hinding-hindi kita hahayaang mahulog, sabi niya noon. Ngayon, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Hindi niya ako hahayaang mahulog
dahil gusto niya akong manatiling nakabaon sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha ko ang aking itim na trench coat at isinuot ang aking wig. Bukas, hindi si Noel Sarmiento ang darating sa gala. Darating ako bilang ang multo ng katotohanan na matagal na nilang pilit na pinatatahimik. Huling cliffhanger bago matapos ang gabi. Nang tingnan ko muli ang security feed ng aking lumang opisina, nakita ko si Gael at Althea na nagdiriwang. Hawak nila ang folder na ibinigay ni Kim. Ngunit sa likuran nila, nakita ko ang aking biyena na si Estela na may kausap sa telpo, no ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Siguraduhin mong hindi na siya sisikatan ng araw bukas. Ang basa ko sa galaw ng kanyang mga labi sa video feed bago niya tuluyang patayin ang camera. Naramdaman ko ang paglamig ng aking bato. Hindi lang pala danggal at karir ang nakataya rito. Ang gabing ito ay magiging isang labanan para sa aking mismong buhay. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng aking bintana ay tila mga luhang hindi ko kailanman ibinigay sa pamilya Villanueva. Sa loob ng maliit na silid na ito sa Binondo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng aking laptop. Nagbibigay ng asul na anino sa helmet ng aking ama na nakapatong sa mesa. Ang katahimikan ay kasing bigat ng semento, ngunit ang aking isipan ay tila isang makina na walang tigil sa pag-ikot. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng aking cellphone. Hindi isang hindi kilalang numero, kundi ang mismong personal na linya ni Doña Estela. Huminga ako ng malalim. Hinahayaang ang lamig ng hangin ay pumasok sa aking mga baga bago ko pinindot ang answer. Ija? Ang boses ni Doña Estela ay malambot, kasing tamis ng asukal na hinaluan ng lason. Nabalitaan ko ang nangyari. Masyado lang sigurong naging mainit ang ulo ni Gael. Alam mo naman ang asawa mo. Pressure lang sa trabaho. Mainit ang ulo o sadyang wala ng konsensya, Mama? Ang boses ko ay nanatiling patag, kasing lamig ng marmol sa sementeryo. Narinig ko ang isang mahinang buntong hininga sa kabilang linya. Noel, makinig ka. Isang pamilya tayo. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi matatapos sa isang away lang. Pinadala ko ang aking driver sa address mo sa Binondo. May dala siyang envelope. 50 milyong piso, Noel. Cash at manager's check. Sapat na yan para magsimula ka ng sarili mong firm sa ibang bansa. Kalimutan mo na ang gala. Kalimutan mo na ang Project Diwa. Umalis ka na bago pa maging huli ang lahat. Ang chain of obligation. Ang paboritong taktika ng mga Villanueva, ang bumili ng katahimikan gamit ang pera na sadyang ninakaw rin nila sa iba. 50 milyon para sa buhay ng ama ko at sa danggal ko bilang arkitekto? Napatawa ako ng bahagya, isang tunog na walang bahid ng saya. Mura niyo naman akong binili, Mama. Akala ko ba ay investment ang tingin niyo sa akin? Huwag kang magmatigas, Noel! Ang boses ni Estela ay biglang nagbago. Wala na ang tamis, tanging ang talim ng isang babaeng sanay na sumunod ang lahat sa kanya ang natira. Ang pera na yan ay hindi suhol, kundi ang huling pagkakataon mo para mabuhay ng payapa. Kapag hindi mo tinanggap yan, hindi ko na matitiyak kung anong klaseng aksidente ang mangyayari sa'yo sa daan patungo sa teatro. Salamat sa babala, Mama. Sabi ko bago ko dahan-dahang ibinaba ang telepono. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina. Sa ibaba, sa madilim na kanto ng kalsada, nakita ko ang isang itim na SUV na nakaparada. Ang mga headlight nito ay patay, ngunit ang silueta ng isang lalaking nakaupo sa loob ay malinaw sa ilalim ng ilaw ng post. Ang driver ni Estela. O baka ang taong tatapos sa aking buhay. Kinuha ko ang aking bag. Hindi ko na kailangang mag-isip. Ang bawat desisyon ko ay nakatalina sa layuning ibagsak sila. Inilabas ko ang isang maliit na gadget mula sa aking drawer, isang jammer na binuo ko noong mga panahong natatakot akong i-track ni Gael ang aking bawat galaw. Mabilis akong lumabas sa pintuan sa likod ng apartment. Tinatahak ang makitid na eskinita na tanging mga taga-Binondo lang ang nakakaalam. Ang amoy ng basang basura at lumang pader ay sumalubong sa akin. Ngunit mas gusto ko na ito kaysa sa amoy ng kamatayan sa loob ng mansyon ng mga Villanueva.
Nang marating ko ang dulo ng iskinita, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan sa malayo. Kasunod ang mabibigat na yabag ng sapatos na tumatakbo patungo sa aking tinitirhan. Huli na sila. Sumakay ako sa isang naghihintay na lumang taxi na kanina ko pa tinawagan. Sa Teatro de Manila po, sa likod na entrance. Utos ko sa driver. Habang gumabaybay kami sa gitna ng baha at trapiko, tiningnan ko ang envelope na iniwan ng bata sa aking bag kagabi. Sa loob nito ay ang DNA results na binanggit ko kay Victor. Ang resulta ay kasing pait ng katotohanan. Ang batang nag-abot sa akin ng huyeg. Ang bata na naging gabay ko, siya ang anak ni Gael sa unang babaeng tinalikuran niya bago pa man niya ako makilala. Isang babaeng namatay sa hirap habang si Gael ay nagpapakasa sa yaman. Gael, hindi ka lang magnanahaw ng talino. Magnanahaw ka rin ng kinabukasan ng sarili mong dugo, bulong ko sa aking sarili. Nakarating kami sa malapit sa teatro. Ang paligid ay punong-puno na ng mga reporter, mga politiko at mga sikat na personalidad na nakasuot ng kanilang mga pinakamagarang barong at gown. Ang liwanag ng mga spotlight ay tila humahalik sa langit, nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning sa gusaling, anumang oras ay maaaring gumuho. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Althea. Pababa siya sa isang limousine, nakakapit sa braso ni Gael. Mukhang perpekto silang mag-asawa. Ang bawat ngiti ni Althea sa kamera ay tila isang patalim na sumasaksak sa aking alaala. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa isang maliit na pintuan sa gilid ng gusali, ang laguska ng mga maintenance workers. Gamit ang tanso na huyeg, pinihit ko ang luma at nakatagong lock. Isang mahinang tunog ng mekanismo ang narinig ko, at ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Ngunit bago pa man ako makapasok, naramdaman ko ang isang malamig na dulo ng baril na nakatutok sa aking likuran. Masyado kang matigas ang ulo, Noel. Ang boses ay pamilyar. Si Kim, ang aking assistant na traidor. Hawak niya ang baril ng nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanya mga mata. Sabi ni Doña Estela, basta maibigay ko sa kanya ang phone mo at ang original drive, hahayaan ka nilang makaalis ng buhay. Please, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa. Kim, sa tingin mo ba pagkatapos mong gawin ito, hahayaan ka nilang mabuhay? Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng dumi nila. You're not an ally, Kim. You're a liability. Bahagyang natigilan si Kim. Ang kanyang hawak sa baril ay lalong naging maalog. Sa loob ng teatro, narinig ko ang unang nota ng pambansang awit, hudyat na nagsisimula na ang programa. Ibigay mo sa akin ang phone, Noel? Sigaw ni Kim. Bagamat pabulong dahil sa takot na may makarinig sa labas, isang malakas na tulog ng kidlat ang gumuhit sa langit. Kasunod ang pagyanig ng lupa na naramdaman ko mula sa ilalim ng aking mga paa. Hindi yon mula sa kalikasan. Yon ay ang bigat ng mga equipment sa stage na nagsisimula ng dagan ang mga bitak na nakita ko kagabi. Ang orasan ay tumatakbo na, Kim. Sabi ko nang may nakakatakot na katahimikan. Pumili ka? Ang baril na yan o ang pagkakataong tumakbo bago gumuho ang lahat? Ang cliffhanger. Isang malakas na pagsabog ng sparks mula sa main electrical panel sa itaas namin ang nagdilim sa buong paligid. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang tunog ng isang putok ng baril. Hindi ko alam kung sino ang tinamaan. Ang tusim na raman ko ay ang pagbagsak ng isang mabigat na bulto sa sahig at ang amoy ng pulbura na humahalo sa amoy ng lumang semento. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa malamig na amoy ng alikabok sa makitid na pasilyo. Hindi ako gumalaw kahit na ang pintig na aking puso ay tila gustong kumawala sa aking dibdib. Nang bumalik ang sapat na liwanag mula sa emergency lights, nakita ko si Kim na nakasandal sa pader. Ang baril ay nalaglag sa kanyang paanan. Hindi siya tinamaan ng bala. Ang putok ay tumama sa isang tubo ng tubig sa itaas dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ko kaya, Ma'am Noel. Hindi ko kaya. Hikbi ni Kim habang dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at pawis. Nilapitan ko ang baril at dahan-dahan itong sinipa palayo sa kanya. Tiningnan ko siya ng walang halong galit, kundi puro pait.
Sabi ko sa iyo, Kim, ang mga Villanueva ay hindi naghahanap ng kakampi, kundi ng mga kasangkapan na madaling itapon kapag wala ng pakinabang. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na pumasok sa loob ng technical control room na nasa likod ng pinakataas na bahagi ng teatro. Ang bawat hakbang ko sa bakal na hagdanan ay tila isang martsa patungo sa huling paghuhukom. Mula sa maliit na bintana ng control room, tanaw ko ang buong entablado. Ang teatro ay punong-puno ng mga taong ang akala ay bahagi sila ng isang makasaysayang gabi. Nakikita ko si Gael sa unang hanay, kampanting nakikipag-usap sa isang senador. Nakikita ko si Doña Estela, suot ang kanyang mga diamante na tila ba ang kinang ng mga ito ay sapat na upang takpan ang dumi ng kanyang konsensya. At sa gitna ng entablado, nakatayo si Althea. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakatutok sa kanya. Ginagawa siyang sentro ng mundo. Hawak niya ang mikropono, handa na magbigay ng kanyang talumpati para sa proyektong ninakaw niya sa akin. Everything is set, Noel. Nakakonekta na ang feed sa labas. Ang boses ni Victor, ang investigative journalist, ay nanggaling sa earpiece na suot ko. Ang kanyang signal ay malakas at malinaw. Tila isang anino na kasama ko sa dilim. Good. Simulan mo nang i-upload ang mga dokumento ng financial fraud sa lahat ng news portals. Utos ko habang ang aking mga daliri ay mabilis na lumalakad sa main console ng teatro. Gusto ko habang nagsasalita si Althea, ang buong bansa ay binabasa na ang katotohanan. Paano ang video, Noel? Ipapalabas na ba natin? Tanong ni Victor. Huwag muna. Hayaan nating marating ni Althea ang rurok ng kanyang kasinungalingan. Gusto kong panuurin ang kanyang muka kapag ang entabladong kinatatayuan niya ay naging kabaong ng kanyang karir. Dahan-dahan kong binuksan ang master lighting control. Gamit ang program na ginawa ko kagabi, in-override ko ang sequence ni Althea. Sa gitna ng dilim ng control room, tanging ang asul na liwanag ng monitors ang nagbibigay ng anyo sa aking muka. Isang arkitekto na naghahanda para sa huling rebellion. Ladies and gentlemen, ang boses ni Althea ay umalingaw sa buong teatro, puno ng emosyon at mapagkunwaring pagpapakumbaba. The Project Diwa is not just about buildings. It's about the soul of the Filipino people, which I carefully crafted into every pillar and beam of this theater. Isang malamig na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon ko sa kanyang sariling hukay. Mabilis kong tiningnan ang structural monitors ng gusali. Ang red alerts ay nagsisimula ng kumurap sa screen. Ang bigat na mga higanteng LED screens at ang dami ng tao sa loob ay nagbibigay ng hindi normal na stress sa mga bitak na nakita ko sa ilalim. Ang disenyo na binago ko na ibinigay ni Kim ay hindi na optimize para sa ganitong karaming load. Noel, may problema. Bulong ni Victor sa earpiece. May mga lalaking papunta sa kinaroroonan mo. Mukhang natunton nila ang signal ng laptop mo. Kailangan mong lumabas dyan. Tiningnan ko ang screen ng security camera sa labas ng pinto. 3 lalaking nakabarong. Ang mga muka ay kasing tigas ng bato. Ang mabilis na umaakyat sa hagdanan patungo sa control room. Ang mga tauhan ni Doña Estela. Hindi pa ako tapos, Victor. Sabi ko nang may nakakatakot na kalmado. Kailangan kong mapindot ang enter sa huling sequence ng presentation ni Althea. Noel, it's not worth your life! Sigaw ni Victor. Narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng pintong kahoy sa labas. Ang tunog ng mga yabag na papalapit na sa aking kinaroroonan. Ang bawat segundo ay tila isang habulan ng buhay at kamatayan. Humarap ako sa pinto. Ang aking kamay ay nakapatong sa malaking switch ng presentation. Sa kabilang banda, ang monitor ay nagpapakita ng mukha ni Althea na nagsisimula ng umiyak sa tuwa habang tinatanggap ang parangal. Ang cliffhanger, ang pinto ng control room ay biglang bumukas na may malakas na puwersa. Ngunit sa halip na ang mga tauhan ni Estela, ang pumasok ay si Gael. Hingal na hingal siya. Ang kanyang barong ay gulo-gulo at may hawak siyang isang folder na puno ng dugo. Noel, tumigil ka na. Ang boses niya ay basag, puno ng isang uri ng takot
na ngayon ko lang nakita sa kanya. Hindi mo alam kung ano ang binuksan mong sikreto. Hindi lang ang kumpanya ang babagsak dito, kundi ang lahat ng iniwan ng tatay mo. Tumingin ako sa kanya. Ang aking daliri ay 1 milimetro na lang ang laya sa enter key. Kung guguho ang lahat, Gael, sisiguraduhin kong ikaw ang unang madadaganan. Ang bawat segundo ng paghinga ni Gael ay tila isang maruming hangin na bumabalot sa maliit na espasyo ng technical booth. Nakatitig ako sa kanya. Ang aking daliri ay nananatiling nakapatong sa enter key, handang pakawalan ang katotohanang papatay sa lahat ng kanyang pinakamamahal. Ang kanyang barong ay may mansa ng dugo, at ang folder na hawak niya ay gusot-gusot, isang simbolo ng kaguluhan na siya mismo ang lumika. Noel, please, listen to me for once. Ang boses ni Gael ay paos, puno ng desperasyon na hindi ko alam kung totoo o isa na namang bahagi ng kanyang pag-arte. Ang folder na ito, nakuha ko ito kay Victor bago siya nahuli ng mga tauhan ni Mama. It's not just about the fraud. It's about your father, Arturo. Hindi siya namatay dahil sa aksidente o dahil sa pananahimik. He was part of the plan, Noel. He signed the documents. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Sa baba, sa entablado, naririnig ko ang boses ni Althea na nagpapasalamat sa pamilya Villanueva para sa tiwala at integridad. Ang kabalentunaan ng kanyang mga salita ay tila isang ingay na hindi ko na pinapansin. You're gaslighting me again, Gael. Huling sandali na, ngunit ang dumi pa rin ng laro mo. Ang boses ko ay kasing talim ng isang scalpel, hinihiwa ang bawat hibla ng kanyang kasinungalingan. You want me to believe that my father was a thief so I would stop? You want me to protect your family's name by tarnishing his? Napakababaw mo. Hindi ito laro, Noel. Look at the signatures. Padaskol niyang inilapag ang folder sa ibabaw ng console. Ang mansa ng dugo sa papel ay tila mga buhay na saksi sa karahasan ng kanyang ina. He did it to save you. Bangkarot na kayo noon, Noel. He traded his reputation for your education, for your life. Kapag pinindot mo ang button na yan, hindi mo lang kami ibabagsak. You will prove to the world that your father was a criminal. Is that what you want? Tiniingnan ko ang folder. Ngunit hindi ko ito hinawaan. Alam ko ang bawat detalye ng pirma ng aking ama, ngunit alam ko rin ang bawat detalye ng font at margin ng mga dokumento ng kumpanya ni Gael. The font, Gael, mahinahon kong sabi, habang ang aking mga mata ay nananatiling nakapako sa kanya. Ang font na ginamit sa dokumentong ito ay modern serif. Ang kumpanya niyo ay lumipat sa font na ito noong nakaraang taon lang. My father died 15 years ago. Napaka-clumsy ng forgery niyo kahit sa huling pagkakataon. Natigilan si Gael. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. At ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng matinding pagkatalo. Ang huling barahan ng manipulasyon ay nasunod sa harap niya. It's over, Gael. Patuloy ko. Ang boses ko ay wala ng kahit anong emosyon, kundi ang purong lohika. The Last Supper is finished. Binigyan kita ng maraming pagkakataon na magsabi ng totoo, pero pinili mong maging anino ng iyong ina hanggang sa huli. Mula sa mga monitor, nakita ko ang pagpasok ng mga tauhan ni Estela sa pasilyo ng booth. Naririnig ko ang mabibigat na yabag ng kanilang mga sapatos na tumatama sa bakal na sahig, papalapit handang pumatay upang mapanatili ang kanilang mga lihim. Ladies and gentlemen! Ang boses ni Althea sa entablado ay tumaas, puno ng emosyon. And now, I present to you the final blueprint of our future! Noel, don't! Sigaw ni Gael habang sinusubukan niyang sunggaban ang aking kamay. Ngunit mabilis ang aking pagkilos. Sa isang iglap, nailagan ko ang kanyang kamay at mariin kong pinindot ang enter key. Ang marahang tunog ng pagpindot ng key ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan ng booth. Sa isang sandali, ang lahat ng screen sa loob ng teatro, ang higanteng LED sa likod ni Althea, ang mga monitor ng mga press, at maging ang mga live feed sa telebisyon, ay biglang nagbago. Hindi ang Project Diwa ang lumitaw. Ang lumitaw ay ang muka ni Doña Estela sa basement,
Malinaw na nagsasalita tungkol sa pagpatay sa aking ama at ang pag-amin ni Althea na ang bawat linya ng kanyang disenyo ay ninahaw lamang. Kasabay nito, ang mga pulang marka ng structural failure ay kumislap sa screen, ipinapakita ang bawat bitak sa pundasyon ng gusaling kinatatay, yoang nila ngayon. What is this? Ang sigaw ni Althea ay umalingaw-ngaw sa buong teatro. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng ningning ay biglang nabalot ng matinding takot. Ang mga tao sa baba ay nagsimulang magkagulo. Ang bulong ng pagtataka ay naging isang malakas na hiyaw ng galit at takot. Ang tunog ng pagbagsak ng mga silya at ang mabilis na pagtakbo ng mga tao patungo sa mga exit ay lumika ng isang nakabibining kaguluhan. "You've killed us all, Noel!" Bulong ni Gael habang nakatingin sa monitor. "No, Gael," sagot ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking bag at nagsisimulang lumakad patungo sa emergency exit na ako lang ang nakakaalam. "I've finally set us free from your lies." Ang cliffhanger. Habang bumubukas ang pinto ng booth at pumapasok ang mga tauhan ni Estela na may mga hawak na baril, isang malakas na pagyanig ang naramdaman sa buong teatro. Isang tulog ng pagkabali ng dambuhalang suporta ng stage ang umalingaw-ngaw at ang dambuhalang chandelier sa gitna ng teatro ay nagsimulang gumewang ng marahas sa itaas ng ulo ni na Althea at Gael. Ang bawat segundo ay tila tumigil. Ang mga tauhan ni Estela ay napatigil sa pagpasok dahil sa takot na gumuho ang kisame sa kanilang itaas. Tumingin ako sa huling pagkakataon kay Gael. "Tumakbo ka na, Gael. Kung may natitira pang halaga ang buhay mo." Lulundag na sana ako sa emergency chute nang marinig ko ang isang malakas na tunog ng pagguho mula sa entablado. Ang liwanag mula sa mga higanteng screen ay tumatama sa aking mukha. Kulay asul at malamig. Tila ba ako ay isang multong nanonood sa sarili kong paghihigante. Hindi ko na kailangang tumingin sa entablado upang malaman ang nangyayari. Ang nakabibinging katahimikan ng madla na sinundan ng isang malakas na hiyaw ng pagkagulantang ay sapat na upang sabihing matagumpay ang aking plano. Sa monitor, nakikita ko ang mukha ni Althea. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang tropeong ginto na hawak niya ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Sa likuran niya, ang video feed ni Doña Estela na nag-uutos ng pagpatay sa aking ama ay paulit-ulit na nag-uumpisa. Malinaw ang bawat salita, bawat kumpas ng kamay na tila humahatol sa sarili nilang kamatayan. Noel! Itigil mo na ito! Mamamatay tayo rito! Hiyaw ni Gael habang ang mga tauhan ni Estela ay nagsisimulang umatras mula sa pinto ng booth. Ang pagyanig ng gusali ay lalong lumalakas. Ang tunog ng pagkabali ng mga suportang bakal sa ilalim ng entablado ay umuungal na parang isang nasugatang hayop. "Ang kamatayan ay matagal nang naninirahan sa gusaling ito, Gael." Ang boses ko ay nanatiling banayad, walang bakas ng takot. "Ito ang disenyong ninakaw nyo. Ang pundasyong hinaluan nyo ng kasakiman, ngayon hayaan nating ang bigat ng inyong mga kasinungalingan ang tumapos sa inyong lahat." Isang malaking piraso ng plaster mula sa kisame ang bumagsak sa tabi ni Gael, lumilikha ng makapal na alikabok na nagpasinghap sa kanya. Ang mga tauhan ni Estela, sa takot na gumuho ang buong technical booth, ay tuluyan ng nagtakbuhan pababa, iniiwan ang kanilang amo. "Ladies and gentlemen, please remain calm. Exit through the side doors." Ang boses ng security sa intercom ay puno ng takot, lalong nagpabilis sa kaguluhan sa baba. Tumingin ako sa main screen. Isang bagong window ang bumukas. Ang livestream ng financial audit ng kumpanya. Ang bawat piso na ninakaw nila, ang bawat substandard na materyales na binayaran ng presyong premium, ay nakalantad na para basahin ng mga investigative reporters na kanina pa nakaabang sa labas. Nakita ko si Doña Estela sa VIP section. Ang reyna ng mga Villanueva ay nakatayo. Ang kanyang mga diamante ay kumikinang sa gitna ng dilim. Ngunit ang kanyang muka ay nababalot ng isang uri ng kahihiyan na mas masakit pa sa anumang sugat. Ang bawat taong dati ay yumuyukod sa kanya ay tumitingin na ngayon ng may pandidiri at galit. "Noel, please, save the company. I'll give you everything.
I'll sign the divorce papers. I'll give you the shares. Pagsusumamo ni Gael, lumuhod siya sa aking paanon sa gitna ng maalikabok na sahig. Tiningnan ko siya ng may halong awa. Hindi mo pa rin naiintindihan, Gael. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang kailangan ko ay ang katotohanang bawat pader na itinayo nyo ay gumuho sa harap ng mga taong niloko nyo. Isang nakakabinging tunog ng pagputok ng main cable ng chandelier ang umalingaw-naw. Ang dambuhalang kristal na ilaw ay nagsimulang bumagsak ng mabilis patungo sa gitna ng entablado, dun kung saan nakatayo ang isang nakatulalang Althea. Althea! Sigaw ni Gael. Ngunit hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya dahil sa takot. Sa isang iglap, ang buong entablado ay nababalot ng usok at ang tunog ng pagbagsak ng dambuhalang istruktura ay yumanig sa buong teatro. Ang mga ilaw ay tuluyang namatay, iniiwan ang lahat sa gitna ng kadiliman at ingay ng mga taong nagtatakbuhan. Mabilis kong kinuha ang aking bag at isinuot ang aking gas mask. Gamit ang infrared na flashlight, tinungo ko ang lihim na lagusan sa likod ng console. Ang lagusang ako mismo ang nagdisenyo bilang bahagi ng aking escape route. Habang gumagapang ako sa makitid na tunnel, narinig ko ang boses ni Victor sa aking earpiece. Noel, nasaan ka na? Ang mga pulis ay nasa labas na. Ang video feed ay naging viral sa loob ng 5 minuto. Wala na silang matataguan. Nakalabas na ako, Victor. Sabi ko habang nararamdaman ko ang sariwang hangin mula sa labasan sa gilid ng gusali. Nang makalabas ako sa pinto, bumungad sa akin ang ulan na tila naglilinis sa maduming lungsod. Mula sa malayo, tanaw ko ang Teatro de Manila. Ang mga ilaw ng ambulansya at pulis ay nagbibigay ng pula at asul na kulay sa paligid. Ang gusali ay nakatayo pa rin, ngunit ang kaluluwa nito, ang prestihyo ng mga Villanueva, ay tuluyan ang naglaho. Ngunit bago ako makalayo, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking braso. Mahigpit at nanginginig. Sa tingin mo ba ay ganun lang kadali iyon, Noel? Humarap ako. Ang aking biyanan, si Doña Estela, ay nakatayo sa ulan. Ang kanyang gown ay basa at madumi. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa galit. At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na syringe. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Bulong niya habang papalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang cliffhanger. Ang tunog ng mga sirena ay papalapit na sa aming kinaroroonan. Ngunit ang layo ni Estela sa akin ay 1 pulgada na lang. Ang dulo ng karayom ay nakatutok na sa aking leeg, at ang kanyang mga tauhan ay biglang lumitaw mula sa mga anino ng eskinita. Hinaharangan ang lahat ng aking daan patungo sa kaligtasan. Malamig ang dulo ng karayom na nakadiit sa balat ng aking leeg. Kasing lamig ng ulan na tila gustong lunurin ang buong Maynila. Ang mga mata ni Doña Estela ay hindi na sa isang matalinong negosyante. Ang mga ito ay mga mata na ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Sa likod niya, ang kanyang mga tauhan ay nakatayo. Mga aninong handang sumunod sa huling utang na loob. Isang kumpas lang ng kamay ko, Noel, at mawawala ka na sa mundong ito. Pabulong na hiyaw ni Estela, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-itan ng galit at takot. Sinira mo ang 50 taon ng aking pagsisikap. You deserve to die in this gutter. Tumingin ako sa kanya, hindi kumukurap, hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng takot. Ang pumatay sa akin ay hindi magbabalik ng danggal na ninakaw niyo, Estela. Sa katunayan, lalo lang nitong pinatutunayan na tama ang lahat ng sinabi ko sa feed. Wala na akong pakialam sa feed. Wala na akong pakialam sa kumpanya. I just want you gone. Ang kanyang mukha ay namumula. Ang dulo ng syringe ay bahagyang bumaon sa aking balat. Isang matalas na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Look up, Estela. Bahagyang natigilan ng matanda. Sa itaas ng aming kinaroroonan, ang mga red at blue lights na mga sasakyan ng pulis ay sumasalamin sa mga basang pader ng eskineta. Ang tunog ng mga sirena ay hindi na malayo. Ito ay nasa bukana na mismo. Inakala mo bang darating ako rito ng mag-isa? I am an architect, Estela.
I never enter a structure without knowing the emergency exits and the security protocols. Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. The moment you touched me, my smartwatch sent a distress signal and a live GPS location directly to the precinct. At ang bawat salitang binitawan mo ngayon, it's being recorded and uploaded as we speak. Nabitawan ni Estelle ang syringe. Ang tunog ng plastic na tumama sa basang semento ay tila hudyat ng kanyang huling pagkatalo. Ang kanyang mga tauhan, nang marinig ang paparating ng mga pulis, ay mabilis na nagtakbuhan palayo, iniiwan ng kanilang amo na mag-isang haharap sa katarungan. No, this can't be happening. Nang hihinang sabi ni Estela, habang dahan-dahang siyang napapasandal sa maduming pader. Ang kanyang gintong gown ay basa na ng putik at ulan. Ang kanyang mga diamante ay tila nawala na ng ningning. Pulis! Stay where you are! Ibabang armas! Ang sigaw ng mga awtoridad ay dumagundong sa eskinita. Dahan-dahan akong umatras habang pinalilibutan ng mga pulis si Estela. Wala akong naramdamang saya, kundi isang malalim at payapang katahimikan. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Madalas, ito ay may lasa ng pagod at katotohanan. Paglabas ko ng eskinita, nakita ko si Gael. Nakaposas na siya, isinasakay sa loob ng mobile car. Ang kanyang muka ay puno ng sugat mula sa pagguho ng entablado. Ang kanyang barong ay punit-punit. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang pagsisisi, ang takot, at ang huling pagtatangka ng pagmamakaawa. Noel, I'm sorry! Let's talk! Pwede nating ayusin ito! Sigaw niya habang isinasara ang pinto ng sasakyan. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko ang sasakyan at ang lahat ng alaala ng aming pagsasama. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Althea na isinasakay sa ambulansya, balot ng kumot. Ang kanyang mukha ay blangko. Tila hindi pa rin matanggap na ang kanyang grand reveal ay naging grand arrest. Ma'am Noel! Lumapit sa akin si Victor, ang journalist na kaalyado ko. Hawak niya ang kanyang camera. May malapad na ngiti sa kanyang labi. We did it! Ang live feed ay umabot sa 10 milyong views. Ang gobyerno ay nag-issue na ng closure order para sa lahat ng proyekto ng Villanueva Construction. You're a hero, Noel! Hindi ako bayani, Victor. Tugon ko habang pinagmamasdan ang guho ng Teatro de Manila sa malayo. Isa lang akong arkitekto na nagtanggal ng mga anay sa pundasyon. Kinuha ko ang helmet ng aking ama mula sa aking bag. Itinaas ko ito sa ilalim ng ulan, hinahayaang mahugasan ng tubig ang huling bahid ng dugo at alikabok. Papa, malaya na tayo, bulong ko. Lumakad ako palayo sa teatro, patungo sa direksyon kung saan nagsisimulang sumip ang unang liwanag ng bukang liwayway sa kabila ng makapal na ulap. Ang imperyo ng mga Villanueva ay gumuho na. At sa ibabaw ng mga guhong iyon, sisimulan kong itayo ang isang bagong buhay. Isang buhay na hindi na nakabase sa mga kasinungalingan ng iba, kundi sa sarili kong lakas at katotohanan. Ang huling imahe, ang plaque ng Project Diwa na may pangalan ni Althea ay nakita kong nakabaon sa putikan, nayupi at wala ng halaga. Nilagpasan ko ito ng hindi man lang tinitingnan. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw sa umagang ito sa Manila ay tila may dalang bagong pag-asa, malayo sa madilim at maulang gabi ng huling gala sa Teatro de Manila. Nakatayo ako sa harap ng isang modernong gusali na gawa sa salamin at asero, ang bagong opisina ng Sarmiento and Associates. Hindi ito itinayo sa ibabaw ng utang na loob o pagnanakaw. Bawat sentimo at bawat disenyo rito ay nagmula sa malinis na pawis at sa pangalang matagal ng ibinaon ng kasaysayan. Dahan-dahan kong inilapag ang aking tasa ng kape sa ibabaw ng aking bagong mesa. Ang tunog ng porselana na sumasayad sa makinis na kahoy ay tila isang banayad na kumpas ng kapayapaan. Sa dingding, maayos na nakasabit ang orihinal na blueprint ni Lola Remedios, katabi ng aking lisensya at ng mga parangal na sa wakas ay nakapangalan na sa akin. Ma'am Noel, nandito na po ang mga documents para sa restoration ng National Heritage Sites. Pinapirmahan na rin po ng board.
Ang boses ng aking bagong assistant ay puno ng paggalang, malayo sa panlilinlang na naranasan ko noon kay Kim. Salamat, Maya. Pakilagay na lang dyan. Tugon ko ng may tipid na ngiti. Kinuha ko ang folder at binuksan ito. Sa loob ay may kalakip na clipping ng diaryo mula sa nakaraang linggo. Ang balita, Gael Villanueva and Estela Villanueva sentenced to 20 years for fraud and negligence. May maliit ding balita sa gilid tungkol kay Althea Guerrero na ngayon ay wala ng lisensya at nahaharap sa napakaraming civil suits na tuluyan ng sumira sa kanyang career. Maraming nagtatanong sa akin, Noel, napatawad mo na ba sila? Tumingin ako sa labas ng bintana. Sa mga gusaling ako ang nagdisenyo. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon, lalo na sa mga taong kailanman ay hindi humingi nito ng tapat. Ngunit ang kapayapaan, yun ang ibinigay ko sa aking sarili. Pinatawad ko ang sarili ko dahil hinayaan kong maging biktima ako noon. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa pagpapakulong sa kanila. Ang tunay na ganti ay ang katotohanang mas makinang ang buhay ko ngayon, habang sila ay unti-unting nabubura sa alaala ng mga tao. Binisita ko si Lola Remedios kahapon. Ang matanda ay payapa na ring naninirahan sa isang magandang bahay kalinga na ako ang nagbabayad. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin, "Anak, ang pinakamatibay na gusali ay hindi ang gawa sa semento, kundi ang kaluluwang marunong tumayo matapos ang bawat pagguho." Tama siya. Bago matapos ang araw, isang package ang dumating sa aking opisina. Walang pangalan ng sender, ngunit alam ko kung kanino galing. Sa loob ay may isang maliit na susi at isang sulat mula kay Gael. Isang pagmamakaawa na dalawin ko siya. Dahan-dahan kong kinuha ang sulat at, nang walang pag-aalinlangan, inilagay ko ito sa shredder. Ang tunog ng papel na kinakain ng makina, dahan-dahang nagiging maliliit na hibla, ay ang huling tunog ng nakaraan na papayagan kong umaling-aungaw sa silid na ito. Huminga ako ng malalim. Ang bawat disenyo ay nagsisimula sa isang guhit, at ang bawat buhay ay nagsisimula sa isang desisyon. Sa pagbuo ng aking sariling imperyo, natutunan ko na ang pinakamahalagang pundasyon ay hindi ang material na yaman, kundi ang pagpapahalaga sa sariling danggal. Ako si Noel Sarmiento, arkitekto, anak, at higit sa lahat, ang tanging may akta ng aking sariling tadhana. Ang aking kwento ay hindi natapos sa pagguho ng teatro. Nagsimula lamang ito sa pagbango ng isang mas matibay na pundasyon. Lumakad ako palabas ng opisina. Ang tunog ng aking matatag na yabag ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Sa labas, ang langit ay malenaw at ang hinaharap ay kasing lawak ng mga blueprints na hindi ko pa naguguhit.